Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos na nakaantabay ito sa ating YouTube channel natin. At ngayong gabi, may tapok po akong video sa inyo. Isa naman po sa ating mga replay kung saan si Brother Angel once upon a time pala binunggo ang mga member ng Ang Dating Daan. Alain nyo? Ha? Patahimik-tahimik lang si Angel pero meron pala yung lakas na makipagsabayan sa Ang Dating Daan. Pakinggan ninyo ang kanyang isinare na kwento kung saan dating daan ang pag sila nag-comment sunod-sunod, pag pinasok niya biglang mawawala. Kaya pakinggan muna si Brother Angel. Brother Angel, pasok. Bro, Sige lang, sige naalala lang. ko tuloy itong may na-share ko lang itong sa 2 months, 3 months ago. Biglang may umano sa Facebook ko na dating daan, no. Abay, minuto yata, no. Ang dami niyang pinopost. Okay lang sa akin dahil talata no ng Biblia. Okay lang. So, umabot ng 1 month, 2 months. Tapos last week ba? So, medyo, nag-aano na siya sa Katoliko. Siguro, no, friends yun nung hindi ko sinasagot, hindi ako nagko-comment. Tinitingnan ko lang mga post niya. Mas madalas ang post si Brother Daniel at Brother Eli Soriano. Iniisip ko, tingnan mo tong mga to, bawal ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi bawal ang larawan ni Daniel. Oh. Ayaw sa Mama Mary larawan ni at ang Panginoong Jesucristo, pero gustong-gusto niyang ipakita ang larawan ni Eli Soriano. So ngayon, hindi ko pinapansin talaga, wala. No? Unang ginawa ko, sa Messenger, bro, MCGI po ba kayo? Sabing ganon, paki-add na lang po. Hindi ako sinagot. Tuloy-tuloy. Tapos eto na, nung nagpapatsad din na rin yan, sa Katoliko na, may artista daw, hindi na ako nakatiis. 2 days ago lang, tagal na niya hindi ako sumasagot. 2 days ago lang, may isang artista, sinulat pa niya yung comment ng artista, dating kontrabida yun At 2 artista pang binano niya. Sabi daw nung 2 artista, dati akong Katoliko. Ngayon, salamat sa Diyos. Sabi niya, napunta ako sa katotohanan. Patay na. So binanggit niya yung Katoliko, artista pa naman din. Eto na. Nag-send na ako daming nagko-comment sa kanya. Salamat sa Diyos, salamat mga MCGI. Pumasok na ako. Pagpasok ko, bro, di po ba biblical kayo dyan? Saan po mababasa ni si Brother Daniel ay may karapatan? Sabi ko, no, may authority na mamuno, magbinyag, at magkolekta ng pera at abuloy ng Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Saan po mababasa yun? Di ba biblical kayo? Bigyan mo akong talata, si Brother Daniel. Kasi wala na si Eli nyo. Mamuno na siya may karapatan, may authority at magkolekta ng pera. Hindi nag-comment. Nagtuloy-tuloy pa rin. Yung last niya, yung lindol, kahapon ba yun? Yung lindol sa nag-post siya ng, ang lindol ay ganito. Nag-comment na naman ako. Tuloy-tuloy kasing comment niya. Pagkatanong ko ulit, inulit ko yun, kasi ang daming nag-aano sa kanya, nagla-like, mga MCGI. Ayun na. Nung pag tinanong ko ulit, bro, biblical ba kayo sa authority ni Brother Daniel na mamuno, magbinyag at magkolekta ng pera
sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Bigyan mo kong talata na tinutukoy si Brother Daniel. Kaya kayo bigay ng pera. Maya bro, after many hours, wala na, tumakbo. Hanggang ngayon, zero na. Ang wala ng mga post sa akin, zero. Tumakbo. Ayan, si Cesar Balada yata tumakbo na rin. Yun na nga. Isang tanong lang yun ha. Isang tanong ko lang ha. Isa lang. Bigyan mo akong talata, di ba? Bibiglang yabang-yabang yun. Dami yung talata, bro. Araw-araw yan. Pinababayaan ko lang. Dami talata. Aba, maya-maya. Ito na, nung tinanong kong isang tanong, tumakbo agad. Yan ang ano nila, mga MCGI members na mayayabang. Meron naman mga MCGI members na mababait, no? Pero na hindi mahilig makipagdebate. Wala akong problema doon sa mga hindi mahilig makipagdebate. Pero doon sa mga yayabang na makatira sa atin, pag pinatulan mo naman, gaya ng isa, yung kakapanganak lang ni Lisa, alam ko hindi tutuloy yun eh. Alam ko hindi tutuloy yun. Nakipagkasahan ako, kalain nyo ha. Alam kong hindi mo tutuloy, nakipagkasahan pa ako. Sabi niya, September 3, nanganak si Lisa kasi noon, August 31 kay Divine. August 31, tapos naka-quarantine pa kami noon dahil sa dahil dinesisyonan si Lisa ng doktor na COVID positive. Ay ayun, na-quarantine kami. September 3 ang schedule. September 1 pa lang, nagdadahilan na. Sabi niya, magdebate muna kayo ni Alvin Gitamundo kung sinong manalo sa inyo, siyang kakalabanin ko. ano ba naman to? Okay. Dahil wala pa nagresa, nito muna ako sa katanungan na nasa comment section. Sabi dito ni Joel Manalad, nakakatawang argumento ng mga Katoliko, yung hindi naman daw nagturo si Kristo na dapat Bible alone tayo, na para bang sinabi daw ni Kristo na hindi tayo dapat nasa salita ng Diyos tayo dumipende. Talagang hindi. Kasi ang sinabi, ang haligit sa ligan ng katotohanan, iglesia. Iglesia ang haligit sa ligan ng katotohanan, hindi Biblia. Okay, Mon Jumarang, pwede po bang dasalin ang spiritual communion prayer sa mass kapag may mortal sin? Hindi ba ito magiging sacrilege? Brother Angel? Yes, actually, inano ko na yan dati, no? So, sinyet ko talaga yan. Kasi nabanggit ko noon, yung mga spiritual communion ay hindi pwede dahil base doon sa naano ko kay Bro Wendell noon. Pero sinerge ko talaga, no? So, ang na-research ko, meron akong video actually, dapat nakalimutan. Tuwing Sabado gusto ko siyang ipa-play sa inyo. May pari talaga nagsabi, yes, kasi ang spiritual communion is not the same as actual na banal na Eucharistia. So, kapag yung spiritual communion, mga kapatid, mayroon kang mortal sin, pwede po. Ayon sa isang pare na sa vlog at sa Catholic Answers. Yes, actually, ang spiritual communion, you can always pray that kahit saan, kahit kailan pala. So, hindi siya, bakit pwede siya sa mga may mortal sin? Yun nga ang purpose pala ng simbahan. Pinag-aralan ko siya mabuti, lahat ng nakikinig ngayon. Kasi dyan lang yata sa Pilipinas may spiritual communion eh. Dito sa, wala naman nakapost na gano'n, wala silang gano'n. Walang spiritual communion dito sa Japan. So, kaya nagulat ako. Ngayon, sinerge ko, bakit may gano'n? Ngayon pala, yung spiritual communion, pwede rin yon sa mga magko-communion talaga na mga nasa state of grace ka. Umpisahan mo sa spiritual communion ayon sa meron akong diyan sa susunod ibibigay ko lahat ng mga basis ko diyan ng mga batayan. Sabi sa Catholic Answers, catholic.com din na yes, you can pray the spiritual communion, no? Kahit may mortal sin ka. Pero huwag kang tumanggap ng banal na Eucharistia. Ang tanong, yung nasa state of grace, pwedeng both mag-spiritual communion at mag-actual? Yes. So, yun ang good news sa atin. Pwede yung dasalin yan, pwede palang dasalin daw yan, at the same time, pwede kang mag-actual Holy Communion kung nasa state of grace ka.
Yun po yung sagot. At kanina, yung Bible alone bro, ang para maliwanagan ka kapatid kung nakikinig ka ngayon, ang hindi tama yung may alone. Intindihin mo yung sinasabi mo. Bible alone, kayo nagdagdag ng alone. Yung Bible hindi masama, pero wag kayong mag-alone. Ibig sabihin nun, yun lang ang paniniwalaan mo. Paano na yung mga successor na mga apostol, di mo na paniniwalaan, yung mga ibang church fathers. Wala sa Biblia sila, paano yun? Sino mamumuno sa simbahan na nasa Biblia? Sino na ngayon? Ikaw na. At saka sino nagbigay ng authority sa kanilang pastor mamuno? Yun na nga, yun kaya nga dun tumakbo lahat. Tumakbo talaga yung alana ni isa. Tinanong ko sino nagbigay ng authority mamuno, si Daniel Rason. Lahat na nakikinig ngayon, itanong niyo yan sa mga MCGI. Sigurado ko sa inyo tatakbo yan. Saan mababasa sa Biblia na si Brother Daniel Rason ay namumuno na ngayon sa buong mundo, sa Iglesia ng Diyos sa buong mundo, na may karapatan siya ayon sa Biblia, magbinyag, magkasal at magkolekta ng pera. Yun ang pinakamatindi doon. Kolekta ng pera si Daniel Rason. Sino ba siya? Bigay naman ng bigay itong mga kapatid ni Mrs. Nauubusan na nga ng pera. Ang daming abuloy kaya. Ang tanong, sino nagsabi sa'yo magmaningil ka, Brother Daniel? Di ba? MCGI, kung may kilala kayo, itanong nyo yun ha. Lahat ng mga nakikinig ngayon, itanong nyo sa mga kaibigan nyo MCGI. Saan mababasa sa Biblia si Brother Daniel ay may authority magkolekta ng abuloy na iglesia ng Diyos na nababasa sa Biblia? Pero mo nagbasa ka, bigla ka ng kolekta. Ito na mga walang alam, bigay na bigay kay Daniel Rason. See? Wala kayong karapatan. Ito nga mga kapatid dito na dami nagoyo. Hanggang ngayon, Daniel naman sila, hindi na Eli. Ano pinaggagawa nila? Ngayon, yung Bible alone, mga kapatid, ang hindi tama, yung alone mo, wag mo lagyan ng alone. Bible, yes. Kaya nga, kaya nga turo po na simbahan, may 3 pillars yan. May magisterium, authority yon, dapat may authority ng namumuno sa inyo. Sacred tradition, yun yung mga misa, yung ginagawa ni Jesus yun noon, nagpira-pirasong tinapay. Mga sacred tradition yan. Kailangan may ganun kayo, pati yung mga damit. Sacred tradition yan, hindi Amerikana. Hindi barong. May sacred tradition talaga, pati pananamit. Biblical kami lahat. Tapos, ang pinakahuli, sacred scriptures. Pag sinabing sacred scriptures, hindi lang Bible yon. May mga ibang gospel na natanggap tanggap na simbahan dahil sila nga magsasabi kung alin ang tamang libro. Kaya nga hindi tayo Bible alone. May mga church fathers tayong mga books na pinaniniwalaan. So doon ka nagkamali kapatid. Hindi mali ang Bible. Ang mali, nilalagyan mo ang Bible alone. Yun po kapatid. Back to you bro Jando. Okay, sabi mo dito ni John Patrick Barcelo, may kakilala ako bro JD INC. Nag-post ng Christmas party nila. Sa trabaho nila, ayun, INC member daw nag-post ng Christmas Bro Jando. party. Dagdag ko lang doon sa spiritual communion, bro. Kasi dito kay Bishop Laramuro, ito sa may Catholic faith, ito rin ang pahayag ni Bishop Laramuro, spiritual communion is a fervent desire to receive Christ when we cannot do so sacramentally. It may be made at all times and in all places. So pwede tayo mag-spiritual communion lahat ng oras at lahat ng lugar. It should be made at Mass and in visits to the Blessed Sacrament. It merits graces for us and unites us with Christ spiritually. So yun po ang kahalagahan ng spiritual communion pala, mas maigi gawin to sa misa or mag-visit ka sa Blessed Sacrament or graces for us, yung spiritual communion, and unites us with Christ spiritually. So importante pa rin po yung spiritual communion
No, at sabi dito ni Bishop Laramoro, it may be made at all times and in all places. Yun po ang sabi ni Bishop Laramoro. Yan po ang ating tampok na video ngayon sa araw na ito. At ngayong naman, punta naman tayo ngayon sa ating tanungan portion. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ang unang magtatanong ngayong araw na ito ay si Junior. Sabi niya, Bro JD, pwede ba magtanong kay Bro Wendell or kay Brother Romer? Kung ano ang pwede ibigay na deliverance prayer at renouncement para sa prayer sa anak ko. Wala sa state of grace kasi may ka-live-in siya. Oppressed siya. Okay, oppressed siya. So, ibig sabihin, deliverance mo yung anak mo, oppressed siya, may ka-live-in siya. So, use the ano bro? Use the unang-una bro, ano mo yan bro? Ano ba to? Mahirap yung tanong mo ah. So try ko lang tawagin si Brother Romer patungkol sa bagay na ito. So maganda natin konsultahin si Brother Romer. Okay, tawagin si Brother Romer dito. Yan. Hindi yata online si Brother Romer. Hindi yata online. Wait lang. Hindi online si Brother Romer. Hello bro. Hello po. Lagunsa ka. Nadulas ko to. May tanong dito. Pakisagot. Ang tanong is, sabi dito, Bro JD, pwede ba magtanong kay Bro Wendell or kay Bro Romer kung ano ang pwede ibigay na deliverance prayer at renouncement prayer sa anak ko? Wala sa state of grace kasi may ka-live-in siya. Oppressed siya. Pakisagot ba ni Romer? Po, at saka tsaka may ka-live-in partners. So, kung meron po kayong yung libro or kaya deliverance prayer for use by the laity, si Father Chad Ripperger, yung kulay blue. Meron po tayong prayers po dito na alang-alang po doon sa mga walang kasal. Pero situate po, kasi oppressed ka na po, na po, yung magtanggap po ng sakramento ng kasal, kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi pagka dumiretso tayo sa deliverance, meron naman mga prayer. So, just contact na lang po sa akin, yung sa FB, yung Brother Romer Ablong Gutual, ay si Brad Jando na lang po ang magpasa po sa inyo kung sakali po, kasi para mag-guide ko po kayo. Kasi kapag ganito na wala po kayong guide, hindi ko po kayo mapasahan, hindi po kayo mapasahan ng prayers at hindi po kayo mabigyan ng sakto na yung guidance, kasi kapag ka-oppress ka na po, magre-react ka po. Kasi dito po sa Exorcism and Deliverance Ministry, ang pinakatumbok po natin dito is conversion. Kasi pagka pinapareact lang natin yung tao during sa mga prayers, hindi po aalis yung demonyo hanggang sa magre-react lang po sila. Yun po ang nangyari sa iba dito na hindi po sila naliliberate. Bakit? Totoo naman na pagka mag-prayer tayo, magre-react yung demonyo. Pero bakit hindi sila umaalis? Nagre-react lang sila. Kasi yung demonyo po, takot na takot sa prayers ng simbahan. So, normal po talaga, magre-react sila. So, ang tanong po, kaya ba ninyo natiisin yung reaction ng demonyo sa katawan ninyo? For example, oppressed po kayo. Hindi naman yan yung grave oppression, hindi naman yan possession, pero maglilid na po yan. So, kapag ka nag-prayer po kayo niyan, manginginig, magbabibrate yung buong katawan mo niyan. Tapos kung open yung third eye mo,
sasakit po talaga yung ulo, buong katawan, yung mata mo, hindi ka na makabasa sa prayer, magsusuka ka na, may iba nga dito, nagsusuka ng pako, nagsusuka ng karayom, nagsusuka ng ano, yung mga damo, nagsusuka ng mga shell, mga may lumalabas na buhangin sa buong katawan, yung mga karayom kung saan-saan na lumalabas sa katawan. So, oppression po yan. Yung mga demonyo nagbibigay sa inyo ng sakit na walang finding sa doktor. Pero merong iba naman na walang finding sa doktor, pagkatapos ng deliverance, meron pala tinatabunan ng demonyo ang sakit para hindi makita sa laboratory. So kailangan po tayo ng doktor niyan. So ang advice ko po sa inyo para ma-liberate po kayo is magpakasal. So tignan nyo po yung mga schedule doon sa parokya ninyo, tapos kung mayroon ng schedule, magkumpisal kayo, tapos maghintay kayo ng kasal, pwede na po kayo magamit nito, yung sa prayers po ng simbahan, kasi wag po nating paabutin na lalala po yung oppression. Kasi yung oppression po, galing po yan sa mga, ano po natin, galing po yan sa kasalanan natin. Kasi nandito po sa Book of Numbers, meron po tayo niyang, ano, yung dahilan kung bakit nagkasakit si Miriam. Kasi sabi dito, Miriam is struck with leprosy because of her jealousy. Numbers 12 verse 10. So sa Numbers verse 12 to 10, si Miriam pala nagkasakit, na struck ng leprosy dahil po sa jealousy. So dahil po sa kasalanan natin, nagkakaroon po tayo ng oppression, nagkakaroon po tayo ng sakit. Kaya po pala, ang dami naglalanding ngayon doon sa mga hospital na matagal sa hospital, walang hindi gumagaling. Bakit? Kasi nandun po sila sa state ng mortal sin. Nagli-live-in po sila. So ang kailangan po natin gawin, ang essence po talaga nito is conversion. Punta po kayo sa sacraments, magpakasal po kayo. Hindi naman po mabigat yung kasal. Hindi naman kayo nagagastos ng malaki. Yung binabayaran niyo sa simbahan, hindi naman po malaki, hindi aabot ng 10,000. Kung kapag simple lang yung kasal, wag naman yung bongga ng kasal, kasi kapag bongga yung kasal, magbabayad ka talaga hanggang 100,000 or higit pa dyan. So, meron nga iba dito, nakasal rate 3,000 lang yung pera nila, 5,000, nakasal na sila. So, walang baboy, nag-ihaw lang ng manok, nagkatay ng manok, tapos wala na. Yung iba nagpunta sa Jollibee, yung iba karinderya lang, nagluto lang sila ng simple lang. Yun lang, 5 lang man po ang kailangan po sa kasal. Yung pare, yung witness, tsaka yung dalawa na magpakasal, yung ikaw tsaka yung asawa mo. So ganun po ang kailangan po natin, kasi kapag prayers po ang hinihingi natin, mabibigay ko po yung prayers nandito po sa deliverance prayers for use for the lative Father Chad Ripperger, yung blue po na handbook. So i-contact nyo lang po ako, pero kaya nga yung sinabi ko kanina, wag po kayo, kung kaya nyo talaga na ma-retaliate, kung kaya nyo na tiisin yung retaliation ng demonyo, sige, kaya kong ibigay po. Pero kung hindi nyo kaya yung retaliation ng demonyo po, magpakasal kayo. Yun lang po. Pagkatapos ng kasal, gamitin nyo yung prayers of deliverance and exorcism na prayers, aalis ka agad yung demonyo, hindi ka na may reaction ka niyan, pero mild na lang. Huwag niyong paabuti na na lumala. Kasi merong iba binibigyan, hindi sila nagsasabi na walang kasal. Wala silang sinasabi, nagtatango lang, nagdi-deny sila. Pero anong nangyari sa kanila nung pag-prayer, pag-uwi nila sa bahay, nagsusuka na sila, hindi na nila alam kung anong gagawin, para na silang mamamatay. Tumakbo ulit dito, doon sinabi nila na wala pa kasi kaming sakramento sa kasal. So anong nangyari? So nagpapanik sila, hindi na nila alam kung anong gagawin. So doon po palang sa simula, dapat po na conversion po talaga ang kinakailangan. Huwag na po natin paabutin na gusto lang natin mag-react. Hindi po talaga ang maipapayo ko po sa inyo, magpakasal. Kung merong asawa yung kapartner mo, nako, mahirap po.
na conversion po talaga ang kinakailangan dito. Ang dami nang pumupunta dito na nakalibin pero nakasal. Dahil po naatake na sila ng demonyo. Pagkatapos na nakasal sila, umalis na po yung demonyo sa buhay nila. Kasi wala nang bandage, nakasal na sila eh. Yun po ang sakramento, ang pinaka-importante. Yung prayers ng simbahan pagkatapos na po ng kasal. Kung gusto niyo na tiisin, try ninyo. Hindi na po namin yan. Kasi wala pa po kayong catechism. So, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo pagka magre-react na kayo. Magbabibrate talaga yung buong katawan ninyo. Dami ng experience. Experience na namin yan. Nagre-react ka, yung sa amin nga, yung na-experience ko din, nung hindi pa ako napunta dito sa Exorcism and Deliverance Ministry, umaalon yung tiyan ko. Nagsusuka na ako. Lumalabas na yung yung mga langgam sa buong katawan ko. Nagdudumi na ako ng dugo. So, ganun, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit? Kasi, diretso ako ng deliverance. Hindi ko alam kung ang proper way, paano para umalis yung demonyo. So, doon pala, nung pumunta ako ng sakramento, kumpisal, anointing of the sick, totally healed. Conversion ang kinakailangan. Tanggalin yung galit sa buong buhay nyo. Tanggalin yung puot na nasa puso ninyo. Mag-reconcile kayo sa mga kagalit nyo kahit na hindi kayo ang may kasalanan. So ganun ang ginawa namin. Hindi lang sa amin kundi sa mga pasyente namin kasi experience na namin yung na-experience ng iba. So kaya makapagbibigay kami ng sakto-sakto talaga na advice kasi naranasan na namin yung mga gano'n na mga senaryo. Halos na matatak sa isip baka mamamatay na ako ngayon dahil sa reaction. So para hindi po natin yung pinaka-importante po doon ay sakramento. So magpakasal po, yun po talaga ang pinaka-importante. Tapos mag-message po kayo sa akin kung gusto niyo po na ng prayer, mabibigay ko po sa inyo. I-renounce niyo po. Ang total renouncement po hindi lang po yung yung sa prayers lang. Ang total renouncement, wag na ulitin na po ang kasalanan. Wag na po kayo bumalik sa kasalanan. Yun po ang proper renouncement. Kasi pag mag-renounce ka, kung ayaw mo magpakasal, mag-separate kayo sa kalibin mo. Wag na kayong gagawa ng kasalanan. Yun po ang pinaka-essence ng renouncement. It's not about prayers lang. Through actions po. Kasi yung promises po natin kay Lord, yun po ang pinaka-importante. Paano tayo mag-prayer kung wala po tayo sa state of grace? Kasi nandun po sa Isaiah 59:2 na sabi po doon na kapag tayo nagdadasal, kung meron tayong mortal sin, hindi naririnig ng Diyos ang mga panalangin natin. Kaya nga doon sa Genesis, sabi ng Panginoon doon kay Adan at Eva, nasaan kayo? Bakit nagtanong ang Diyos kung nasaan kayo kung alam naman niya ang buong pangyayari? So doon pa lang pala na blinak pala natin yung mata ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya nagtatanong siya kung saan sila Adan at Eva. Dahil doon sa kasalanan, hindi nakita ng Diyos ang ginagawa nila dahil sa kasalanan. So tayo pala ang gawa ng barrier sa Diyos para hindi na tayo makita. Kaya ang daming na-oppress ngayon, nagsasabi na, Lord, bakit ako? Bakit hindi sila? Dahil yan sa kasalanan mo, hindi na makikita ng Diyos ang hinanaing mo, hindi na aabot yung prayers mo doon sa Diyos dahil sa blockage ng Diyos. Tinatawag pa rin niya tayo. Dyan, kung tayo sa tawag ng Diyos, nung sabi ng Diyos na kinakayo ba? Doon na nagsimula na yung conversation ng Diyos at saka sa tao. Kaya nga bumalik dahil sila nagsisi. So ang pinaka-importante po pala nito para mabalik tayo sa mata ng Diyos, magsisi po tayo sa ating kasalanan. Yun lang po ang pinaka-essence po ng conversion. Magsisi, mag-renounce, wag ulitin yung kasalanan, bumalik sa Diyos, pumunta sa sakramento, magpakasal, mag-prayer para marinig po tayo ng Diyos. Yun lang po, Bro Jando. Sana po naintindihan po nila yung mga payo po natin kasi yung hindi po may proper way po ng paggamit ng mga prayers. Back to you, Bro Jando.
Okay, thank you sa iyo, Brother Romer, at sa pagsagot. At yun lang, Brother Romer, yun lang. Thank you. Mamaya Thank you. siguro, tawag ako ulit kasi meron pa isang tanong dito Sige para po, mamaya bro. na yun. Okay, Sige po, bro. thank you. Yun si Brother Romer. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. So, ganito na lamang po tayo dahil lunchtime na dito. Sa inyo siguro, hindi ko alam. Siguro sa inyo, oras na para matulog. Dito, oras na para mag-lunchtime. So, mamaya konti, babalik ako for another episode dito lamang sa Punto por Punto. At mamayang gabi, live po tayo kasi mayroong dialogo si Brother Junre at saka si Alexander Santos. Ito po si John Doe Labado. Maya, kita-kits po ulit tayo. Bye-bye.